Si Shu ay isang pambihirang mandirigma na naninirahan sa isang lipunang inaatake ng mga nilalang na kilala bilang Demon Hazards. Ang kanyang buong pamilya ay minasakher ng isang demonyo, at pinagtakpan ito ng gobyerno bilang isang aksidente upang maiwasan ang pagpapanik ng publiko. Kahit na napakahusay niya sa kanyang trabaho, siya ay ganap na naghihirap, dahil sa kanyang walang ingat na estilo ng pakikipaglaban, na nagre-resulta sa mga kaltas sa kanyang nakukuhang bayad dahil sa collateral damage. Pumunta siya sa isang restaurant at nakita ang isa sa kanyang mga kaibigan na nagngangalang Ayano, na nanglilibre sa kanya ng tanghalian dahil wala siyang pera upang bayaran ito. Hinihiling niya sa kanya na makakuha ng trabaho, na nagpapaalala sa akin ang aking kasintahan, ngunit mabilis niyang binago ang paksa tulad ng ginagawa ko. Siya ay lumabas ng restaurant at lumipat pabalik sa kanyang bahay, kung saan siya ay sinalubong ni Kisara, isang napakalakas na Demon Hazard, na konektado sa kanya sa isang napakalalim na ugnayan. Nag-set up siya ng candlelight dinner para sa kanya, dahil hindi pa nababayaran ang bill niya sa kuryente. Pagkatapos ng hapunan, bumalik sila sa pagtulog ng magkasama, at ipinangako niya kay Kisara na makakakuha siya ng trabaho sa lalong madaling panahon. Kinabukasan ay nag-login siya, at dinala sa isang pulong na dinadaluhan ng ilan pang mga tao. Ang mga taong ito ay nabibilang sa iba't ibang kumpanya na nakikipagharap sa mga Demon Hazard para sa pera. Ang auctioneer ay nagpapakita sa kanila ng footage ng isang Class C Demon Hazard at hinihiling sa kanila na magbid ng pera. Ang kumpanyang handang gawin ang trabahong patayin ang demonyong ito para sa pinakamababang halaga ay makakakuha ng trabaho. Si Shu ay nanalo sa auction dahil pinababa niya ang bawat iba pang kumpanya ng higit sa 50% at nakuha ang trabaho. Bumalik siya at nakipag-ugnayan sa kumpanya, na pag-aari ng ina ni Ayano at humingi sa kanya ng backup, na kung saan siya ay sumang-ayon sa isang matarik na presyo. Nakasalubong niya si Ayano malapit sa hotel kung saan naroon ang demonyo. Pumasok sila sa loob kasama ang isang pares ng mga sundalo, ngunit sa sandaling malapit na sila sa pinto, hinipan ito ng demonyo. Mabilis silang nagtago, at sumilip si Shu at nakitang ang demonyo ay nagpatawag ng 1 toneladang minions. Pumasok sila sa loob at sinimulan munang patayin ang mga minion. At pagkatapos silang lahat ay patayin, sinabihan niya si Ayano na magbigay ng distraction at cover, habang siya ay pumupunta sa tabi niya, at binaril siya sa likod. Hindi nakakagulat, ang demonyo ay hindi namamatay, at sinuntok niya siya paatras. Muling umatake ang demonyo, at ibinaril ang kanyang braso patungo sa kanya upang tapusin siya. Ngunit ang kanyang braso ay pinutol ni Kisara, na lumitaw sa huling sandali. Ipinatawag ng demonyo ang higit pa sa kanyang mga alipores, na napakadali niyang nilipol, at pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa demonyo, inatake siya ng kanyang espada, ngunit hindi niya ito nagawang tamaan, at pinatalsik siya ng puwersa malapit kay Shu. Sinabi niya sa kanya na hindi siya nagtrabaho sa nakalipas na 3 buwan, at wala na siyang kapangyarihan, dahil nakukuha niya ang kapangyarihan mula sa halik ni Shu, dahil konektado ang mga ito. Kinahalikan siya ni Shu, at agad siyang nag-transform sa isang overpowered na fighter. Ang demonyo ay nagpapatawag ng higit pa sa kanyang mga alipores, ngunit sa pagkakataong ito ay wala na siyang problema sa pagpatay sa kanila ng sunod-sunod. Habang nakikipaglaban sa mga minion, sila ni Ayano ay magkasamang nagtatalo. At pagkatapos ng kaunting pagtatalo, umabot ito sa pisikal na away. Sinubukan niyang laslasin si Ayano, na umiwas sa pag-atake at binaril ang kanyang likod. Ngunit kahit na si Kisara ay umiwas sa bala, nagsimula silang umatake sa isa't isa ng mabangis, at nang mapansin yun ni Shu, tumakbo siya patungo sa kanila, sinabihan silang huminto. Ito naman ay nagpagalit kay Kisara kay Shu, dahil sa tingin niya ay sinusubukan ni Ayano na ilayo si Shu mula sa kanya, at sinimulan niyang salakayin si Shu, para sa pakikipag-usap kay Ayano. Paulit-ulit niya itong inaatake, at patuloy itong umiiwas. At sa huli, para pigilan siya na magalit, binigay niya sa kanya ang susi ng kanyang apartment, na siyang gumagana at nagpapasaya kay Kisara. Muli niyang ibinaling ang kanyang atensyon sa demonyo, at sinugod ito, pinapatay ang bawat minion sa daan. Pareho silang umatake sa magkasunod, kung saan si Ayano ang naglapag ng unang slash gamit ang kanyang espada, at tinapos ni Shu ang demonyo gamit ang kanyang baril. Kinaumagahan, gumising si Shu para mag-almusal, at napansin niyang basic bean sprouts ang niluto ni Kisara para sa kanya. Tumingin siya sa kanya, at nakita siyang nagtatrabaho sa isang laptop, kaya tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya. Sumagot siya na sinusubukan niyang pangasiwaan ang kanilang mga pananalapi, dahil nawala ang lahat ng perang kinita nila dahil sa collateral damage na dulot ng pangangaso ng demonyo, na naging dahilan upang tuluyan silang maghirap. Sinabi sa kanya ni Shu na maaari pa rin siyang makakuha ng sweldo sa gobyerno ngayon, dahil ito ang simula ng buwan, ngunit tumugon siya na nakuha na niya yon, at ang susunod ay darating sa susunod na buwan. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang maghanap ng ilang uri ng part-time na trabaho, at gayunpaman, makakakain lang sila ng bean sprouts hanggang sa susunod na buwan. Pagkasabi nito, umalis si Kisara ng bahay para maghanap ng kahit anong part-time na trabaho. At sa istasyon ng tren, nakita niya ang isang grupo ng kanyang mga kaibigan na pinagtatawanan si Shu dahil sa walang kinikitang pera, ngunit ipinagtanggol niya ito.
Hanggang sa lumapit sa kanila ang isang blonde na binata. Ang kanyang pangalan ay Mikhail, at siya ang presidente ng student council, pati na rin ang anak ng mayor. Mukhang gusto rin niya si Kasara, at inimbitahan siya sa party ng mayor sa town hall ng gabing iyon, ngunit umalis si Kasara nang hindi nagsasalita. Si Shu naman ay umalis upang hanapin si Ayano sa gym, kung saan siya ay nagwo-workout sa isang paraan na nakakapagpainit ng mata. Paulit-ulit niya itong ginugulo, hinihiling na bigyan siya ng trabaho, o makipag-usap sa isang tao sa kumpanya, dahil ang kanyang ina ang presidente ng kumpanya. Ngunit sinabi niya sa kanya na ang kanyang estilo ng pagpatay ng demonyo ay masyadong mapanir, at palagi siyang nagdudulot ng masamang pangalan para sa kumpanya. Nakikiusap siya na bigyan siya ng pagkakataon, dahil dati silang magkasintahan. Sa wakas ay sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina upang maghanap ng trabaho para sa kanya, dahil mayroon pa rin siyang nararamdaman. Ngunit sa sandaling kinuha niya ang kanyang telepono, napansin niya ang isang post ni Kasara, kung saan nagpost siya sa kanya, na ikinagalit ni Ayano, at sinabi niya sa kanya na lumayas. Nang gabing iyon, gayunpaman, ang sekretarya ng alkalde ay lumapit sa ina ni Ayano, at sinabi sa kanya na pinaghihinalaan nila na maaaring may pagtatangkang pagpatay sa alkalde, at maaaring ito ay mula sa isang demon hazard. Kaya gusto nilang naka-standby ang isang team mula sa kanyang kumpanya sakaling may mangyari. Tila nag-aatubili siyang kunin ang trabaho, ngunit pumayag pa rin, at ipinadala sina Shu at Kasara kasama si Ayano at ang kanyang koponan upang harapin ang sitwasyon. Si Shu ay nagbabantay malapit sa isang pasilyo, kung saan siya nilapitan ni Miles, ang kanyang itinuturing na magulang ng maraming taon. Sinimulan nilang pag-usapan ang tungkol sa mga demonyo at ang kanilang buhay, habang si Miles ay nagbibigay sa kanya ng smoke, at sinabi sa kanya na bumalik at bisitahin ang kanyang tahanan minsan upang maghapunan, dahil namimiss niya siya. Ngunit walang gusto si Shu kundi cancer, at humihingi siya ng ilang sigarilyo. Si Kasara naman ay nasa loob ng party, at tuwang-tuwa na makita ang napakaraming pagkain sa harap niya. Kumuha siya ng isang maliit na Tupperware mula sa kanyang puwet, at naisip ang mag-ipon ng ilang pagkain na may uuwi. Ngunit bigla, nilapitan siya ni Mikhail at nagsimulang makipag-usap sa kanya, tungkol sa kung paano niya nalaman na darating ito at iba pa. Sa kabutihang palad, gayunpaman, ang alkalde ay nagsimulang magsalita, at lahat sila ay tumayo habang ang talumpati ay na-broadcast sa buong lungsod. Siya ay nagsasalita tungkol sa pagkakapantay-pantay, mga trabaho, mas magandang kalidad ng buhay, at kung paano niya gagawin ang lungsod na ito na isang paraiso, na uri ng pang-asar kay Shu, na alam na lahat ito ay isang kalokohan, at isang talumpati lamang upang mangolekta ng mga boto. Lumalabas na ang Demon Hazard din ay sobra na talagang galit sa mayor na ito, dahil sinusubukan niyang itago ang presensya ng mga entity na ito. Kaya't nagpasya siyang patayin ang mayor ng live sa TV, para malaman ng lahat ng tao sa TH City na may mga ganoong halimaw na nakatira sa tabi nila. Kadalasan, kapag ang isang tao ay nag-transform sa isang demonyo, nawawala ang kanilang pagkatao, ngunit ang demonyong ito ay tila pinanatili ang kanyang pagkatao, at nakakapag-isip at nagsasalita tulad ng isang normal na tao. Siya ay dumaan sa isang pader sa likod ng alkalde, at akmang sasaksakin siya, nang mapansin ni Kasara ang kaguluhan, at mabilis na tumalon sa kanya, hinawakan siya sa isang pagsakal. Nagulat ang demonyo sa kanyang nakakagulat na bilis, habang hinihila niya siya sa likod, at itinapon siya sa isang haligi, kung saan siya ay inatake ni Ayano at ng kanyang koponan. Sinabi niya sa kanyang koponan na isil ang venue, habang sinusubukan ng demonyo na tumakas, at nagsimula siyang tumakbo para mahabol siya. Nahuli ang kanyang damit kaya't pinutol niya ang kanyang damit sa isang kamanghamanghang paraan bago ito muling hinabol. Si Kasara ay dumaan din sa dingding, at humarap sa kanya, sinusubukang hatiin siya sa kalahati, ngunit ang demonyo ay umiwas sa kanyang pag-atake, at hinaranggan ang mga bala na pinaputukan sa kanya bago dumaan sa sahig, at bumaba. Buti na lang at nandoon na si Ayano sa sahig sa ibaba, at 2 beses siyang binaril sa ulo. Bumagsak ang demonyo, ngunit muling bumangon, at humarap sa dingding bago sumulpat sa likuran niya para sa isang pag-atake. Ngunit pinigilan siya ni Kasara, na sinipa siya palayo. Si Ayano ay tumakbo sa kanya at tinutukan siya ng baril, ngunit ang demonyo ay nagsimulang magsalita muli, na sinasabi sa kanya na kailangan nilang ipakita sa lungsod kung ano talaga ang alkalde, na nagpatigil kay Ayano, na napagtanto na ang isang ito ay nananatili pa rin sa kanyang pagkatao. Sinasamantala ang panandaliang distraction, mabilis na bumaba ang demonyo, at nagalit si Kasara kay Ayano dahil hinayaan itong makatakas, bago humabol. Narinig ni Shu ang kaguluhan at lumambitan sa isang bintana upang salakayin ng demonyo sa isa sa mga silid ng server, kung saan dumating si Kasara. Nak-order nila ni Kasara ang demonyo at papatayin na sana siya, nang makatanggap siya ng tawag mula sa ina ni Ayano, ang presidente ng kumpanya. Sinabi niya kay Shu na ang demonyo ay nagtataglay pa rin ng isang utak ng tao, at dapat madakip ng buhay sa lahat ng paraan. Ito ay isang malaking problema, dahil wala sa kanila ang may mga armas na kinakailangan upang mahuli ang isang demonyo, at hindi pa nila nagawa yun dati. Ang alam lang nila ay kung paano nito pumatay. Sinabi ni Kasara na maaaring subukan niyang hampasin ang demonyo gamit ang likod ng kanyang espada,
ngunit mapanganib pa rin iyon, kaya nag-online si Shu, at nagsimulang tumingin sa mga espesyal na kagamitan. Ngunit pinigilan siya ni Kasara, sinabi sa kanya na ang gastos ng kagamitan ay kasing dami ng kikitain nila sa trabahong ito, kaya ano ang punto? Nag-aaway sila sa kanilang mga sarili, nang makakita ang demonyo ng butas at tumalon pababa ng gusali. Sina Shu at Kasara ay parehong nakatingin sa labas ng bintana, habang sinabi ni Kasara kay Shu na kung bibili siya ng gadget, bean sprouts lang ang kakainin niya para sa susunod na buwan. Gayunpaman, tumingin siya sa kanya, at nag-order ng kagamitan, na nagsasabi sa kanya na mahal niya ang kanyang bean sprouts. Ang express delivery ay literal na pinakamabilis, at sa sandaling maabot ng demonyo ang lupa, isang truck ang dumating at natamaan ang demonyo, at napabagsak ito. Bumaba si Shu, at may lumabas na babae sa truck bago ibinigay sa kanya ang gadget na hindi na niya kailangan. Ang demonyo ay inilagay sa isang stretcher at dinala sa ospital, habang sina Kasara at Shu ay bumalik sa bahay. Nakuha ni Shu ang kanyang mga kamay sa ilang nangungunang sikretong nag-leak na impormasyon tungkol sa isang Class B na demonyo na mukhang isang caterpillar. Nakipagkita siya kay Ayano at sinabi sa kanya na kukunin niya ang trabaho, anuman ang mangyari. Pumunta siya sa auction at pinaliit muli ang bawat kumpanya ng malaking margin, na lumilikha ng diskurso sa gitna nila. Nang malapit na siyang umalis, pinigilan sila ng auctioneer, at sinabi sa kanila na nakansela ang kasalukuyang mga bid dahil may bagong layunin na lumitaw. Tila ang caterpillar na demonyo ay kumain ng isang radioactive core, na dapat na supply ng kuryente sa buong lungsod sa loob ng isang linggo. Kaya kailangan nilang kunin ang core bago sirain ang demonyo. Nagpatuloy si Shu, at sinabi sa kanya na hindi mahalaga, gusto pa rin niyang gawin ito, para sa parehong pera, kahit na pagkatapos ng bagong kondisyon, na ikinagulat ng lahat. Dumating sila sa lokasyon, at sumama si Ayano sa kanyang koponan upang subukang hulihin ang demonyo ng ligtas. Ngunit bago sila makagawa ng anuman, ang caterpillar ay nagmetamorphosis sa isang napakalaking demonyong gamo-gamo, na sinisira ang lahat ng lumilipad na drone. Pagkatapos ay pinupuntirya nito ang mga unit ng lupa, na sinisira ang mga ito ng paisa-isa. Si Ayano ay nagsimulang tumakbo palayo gamit ang kanyang kotse, ngunit inatake muli. Pinagmamasdan ni Shu ang lahat ng ito mula sa malayo, at nang dumating si Kasara sa likuran niya, kinalikan niya ito, binibigyan siya ng kapangyarihang kailangan niya. Tinarget ng demonyo si Ayano, at bago pa man mahulog ang isang higanteng bato sa kanya, dumating si Kasara, kiniwa ang malaking bato. Pagkatapos ay lumipad siya patungo sa demonyo, umiiwas sa mga pag-atake nito, at sinaksak ang katawan nito. Umatras ang demonyo, at pinaulanan siya ng mga sinag ng enerhiya, na iniiwasan at paulit-ulit niyang inatake, bago sinaksak at nilalazlas ang katawan ng demonyo, pinahina ang panlabas na baluti nito. Sinamantala ito ni Shu at inilabas ang kanyang sniper rifle, pinaputukan ng demonyo, diretso sa nakalantad na bahagi. Itinutulak nito ang demonyo pabalik, at bilang huling pagsisikap na iligtas ang buhay nito, sinubukan ng demonyo na bumaril ng napakalaking sinag ng enerhiya. Ngunit nag-load si Shu ng isa pang bala, at binaril ang demonyo sa mismong punto, agad itong pinatay. Kinabukasan, tinawag si Ayano sa mga pantalan dahil sa labanan sa pagitan ng dalawang magkasalungat na grupo ng mafia, at ang isa sa kanila ay tila nagpasya na gumawa ng isang kontrata, at naging demon hazard, na pinatay ang mga miyembro ng kaaway na gang. Pumasok siya sa loob ng bakanteng shed, at nakita niya ang isang grupo ng mga lalaki na pinatay sa lugar, at isang grupo sa kanila ang malubhang nasugatan. Nauna siyang naglakad, at biglang nakakita ng makintab na refleksyon ng gun barrel. Bago magsimulang magpaputok ang demon hazard sa kanila, nagtago siya, at inutusan ng isa sa mga lalaki na barilin siya gamit ang kanyang sniper rifle. At sa kabutihang palad, nag-uugnay ang pagbaril, na nawala ng balanse sa demonyo, habang ginagamit ng isa pang lalaki ang kanyang rocket launcher upang bombahin ang demonyo, na nagpabagsak dito. Sumugod ang mga pulis pagkatapos, at nakuha nila ang lahat ng nabubuhay na sugatang miyembro ng mafia. Habang si Miles na nagtatrabaho sa departamento ay nagsasabi kay Ayano na siya ay maswerteng nabuhay, dahil ang demonyo ay hindi masyadong mataas ang rango, kaya madaling napatay. Ang lahat ng miyembro ng gang ay inilalagay sa mga ambulansya, habang sinasabi niya kay Miles na kumuha ng maraming impormasyon mula sa kanila hanggat maaari. Tumingon-lingon siya sa paligid at nakita ang isang lalaki na inilagay sa ambulansya, habang ang kanyang kasintahan ay umiiyak mula sa karamihan, na nagmamakaawa sa kanila na hayaan siyang makasama siya, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Si Shu naman ay nakaupo sa tabi ni Kasara, nagkakaroon ng candlelight dinner, dahil walang kuryente ang kanyang lugar. Salamat sa katotohanang nabigo siyang makuha ang core mula sa demonyo. Sa kabutihang palad, mayroon silang ilang masarap na pagkain, dahil natalo nila ang demonyo ng mag-isa, at maaaring gumastos ng kaunti pa sa kanilang sarili. Sabay silang nagdi-dinner. At kinabukasan, nang malapit na silang lumabas, sinabi ni Shu kay Kasara na ngayon ay magkakaroon sila ng marangyang hapunan sa mamahaling bahagi ng lungsod. Sa sandaling lumabas sila gayunpaman, isang kotse ang huminto, at si Mikhail ay lumabas mula rito, na pumunta dito upang makipagkita kay Kasara at subukang makuha siya.
Kaya't sinabing iwan niya si Shu, at sumama sa kanya upang mamuhay sa karangyan sa buong buhay niya. Ngunit si Kasora ang pinakamagandang babae, at nananatiling tapat kay Shu, at sinabihan si Mikhail na lumayas. Nagalit si Mikhail at nagsimulang magsalita ng kalokohan kay Shu, na hindi siya pinansin, habang napansin ni Kasora si Ayano na sumama sa isang lalaking nakasuot ng itim. Nagpasya siyang sundan sila, at nakarating sa isang parke, kung saan nakita niya silang nag-uusap sa isa't isa. Napagpasyahan niyang gamitin ang pagkakataong ito para ipakita kay Shu na nakikipag-date na siya sa ibang mga lalaki, kaya hindi niya na ito pinag-alinlangan, at nag-click siya sa kanilang larawan, bago ito i-post sa Instagram. Napansin ni Shu ang notification, at agad na tumakbo papunta sa parke, humingi ng paumanhin sa kanilang dalawa. Binati siya ng lalaki, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang investigador mula sa Anti-Demon Bureau, na nagtatrabaho sa isang kaso sa pagitan ng mga mafia na kinasasangkutan ni Ayano. At natapos din niyang sabihin sa kanya na siya ay nagtatrabaho upang malaman ang tungkol sa demonyo na pumatay sa pamilya ni Shu, dahil hiniling sa kanya ni Ayano na imbestigahan ito. Ikinagalit ito ni Shu, na nagalit kay Ayano, na sinabi sa kanya na dapat siyang sumangguni, at isinama siya sa desisyong ito, tungkol sa pagsisikap na hanapin ang pumatay sa kanyang mga magulang. Habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang mga pagkainis, ang investigador ay nakatanggap ng tawag mula sa departamento ng pulisya, na ipinaalam sa kanila na si Tony, ang lalaki na nakita nila na ang nobya ay umiiyak ay pinatay lamang sa loob ng ospital. Pumunta siya sa ospital, at nakipagkita kay Miles, na nagulat na sa oras na matagpuan niya siya, patay na si Tony, at hindi na matagpuan ang salarin. Tinanong siya ng investigador kung ito ay maaaring gawa ng isang demon hazard, ngunit tumugon si Miles sa pagsasabing ito ay malamang na hindi, dahil ang sandata na ginamit upang patayin siya ay isang kutsilyo lamang na may logo ng kaaway na mafia gang. Iniulat din niya na ang pag-atake ay medyo walang alinlangan, at ginawa sa sikat ng araw, na naitala rin sa mga kamera. Samantala, pagsapit ng gabi, hinihintay ni Shu si Ayano sa labas ng kanyang hotel, kung saan siya tinawagan ito, at humingi ng paumanhin sa paggawa ng malaking eksena sa parke. Sinabi niya sa kanya na naniniwala siya na ang demonyong nagtangkang pumatay sa alkalde ay maaaring konektado sa isa sa mga gang, at sinusubukang makakuha ng higit pang impormasyon mula sa kanya. Ngunit pinatigil siya nito at sinabihan siyang bumalik sa kanyang bahay. Sinabi niya sa kanya na magiging mas mahusay kung magtutulungan sila, ngunit sinabi niya sa kanya na lumayas dahil hindi siya nag-iisip ng anumang bagay maliban sa kanyang mga layunin. Hindi niya iniisip kung ano ang nararamdaman ng ibang tao tungkol sa kung paano niya ginagawa ang mga bagay, at kung ano ang nararamdaman ng isang tao kapag inilalagay niya ang kanyang buhay sa panganib. Ipinapaalala niya sa kanya ang araw ng ilang taon na ang nakalilipas. Noong nagde-date pa sila sa isa't isa, siya ay naghihintay para sa kanya na bumalik sa bahay, habang siya ay humahabol sa isang demon hazard sa buong magdamag. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, siya ay mukhang ganap na blanko at ipinahayag na wala siyang natatandaan. Ito ay sobrang masakit para sa kanya, habang siya ay tumatakbong umiiyak, na sinasabi sa kanya na huwag makipag-usap sa kanya sa isang pamilyar na paraan, at na sila ay mga magkasamahan lamang na nagtutulungan kung minsan. Sa kabilang banda, ang investigador ay tinawag sa isang pinangyarihan ng krimen, kung saan ang mga miyembro ng gang na pumatay kay Tony ay tila nag-aaway o kung ano. Ang investigador ay pumasok sa loob upang tingnan at napansin na ang lahat ay nahiwa, at isang grupo ng mga miyembro ng gang ang patay sa sahig na may dugo sa lahat ng dako. Mabilis siyang tumakbo palabas, at nagpas siyang maghintay ng ilang backup mula sa dalubhasang pangkat ng pangangaso ng demonyo. Sa kabilang banda, ang kawawang Ayano ay umiiyak sa ilalim ng isang tulay, nang siya ay nilapitan ni Kasora, na nagpahayag na siya ang may lahat ng mga alaala na mayroon si Shu. Sinabi niya sa kanya na gumawa sila ng isang kontrata, kung saan maaari niyang kainin ang mga alaala ni Shu kahit kailan niya gusto, at partikular niyang binubura ang mga alaala nito, para hindi siya muling umibig kay Ayano. Naiinis si Ayano sa usapan nila ni Kasora. Matapos niyang mapagtanto na wala siyang pakialam sa aktwal na nararamdaman ni Shu, at gusto lang niyang panatilihin ito sa kanyang sarili tulad ng isang psycho, bumangon siya at lumayo sa dilim. Nakaramdam ng kaguluhan si Shu, at nagsindi ng smoke habang iniisip ang sinabi ni Ayano. Gayunpaman, biglang tumagos ang isang arrow sa isang basurahan sa malapit, na ikinatakot ni Shu, na mabilis na kinuha ang sulat sa arrow, na nagpapakita ng posisyon ng punong tanggapan ng miyembro ng gang. Mabilis siyang kumuha ng bisikleta, at nagmamadaling pumunta sa lugar, kung saan nakita niya ang lahat ng pulis na naghihintay sa labas. Hindi siya tumitigil kahit kanino, at diretsyong pumasok sa loob na may hawak na baril. Sa loob ng bahay, nakita niya ang isang magandang babae na nakasuot ng pulang damit, hiniwa ang mga miyembro ng gang gamit ang kanyang espada. At habang sinusubukang barilin siya ng isa pang lalaki, umiwas lang siya, at hiniwa ang kanyang lalamunan. Nagpasya si Shu na pumasok at simulan ang pagbaril sa kanya, habang umiiwas lang siya, at tumakbo sa loob ng banyo. Sinundan siya ni Shu at napagtanto niyang nasa loob siya ng banyo na may mga salamin sa paligid, na magpapahirap sa kanya na lumaban ng mahusay. Biglang lumitaw ang babae sa likuran niya, at nagsimula siyang magpaputok,
habang patuloy siyang umiiwas sa napakabilis na bilis. Nagpasya siyang patamaan ang halos lahat ng salamin para mabawasan ang kalituhan. Ngunit sa oras na siya ay tapos na, siya ay mabilis na nakatakas sa labas ng walang nakakapansin. Lumabas si Shu sa banyo, at nakitang pumasok din ang investigador para magbigay ng backup. Nakahanap sila ng isang miyembro na hindi pa patay, at mabilis silang pumunta sa kanya. Tinanong siya kung mayroong anumang demon hazard sa gang ni Tony. Ang naghihingalong lalaki gayunpaman, ay nagsasabi na ang demonyo na pumatay sa kanila ay hindi isang miyembro ng gang, ngunit ang kasintahan ni Tony. Ikinagulat nito ang lahat dahil akala pa rin nila na ito ay isang gang warfare lamang, ngunit ngayon ay tila isang personal na paghihiganti na ginawa ng kasintahan ni Tony, at biglang napagtanto ni Shu na papatayin niya ang lahat na naugnay sa insidente noong gabing iyon sa mga pantalan, kabilang si Ayano. Napagtanto ni Shu na hinahabol ng demonyong ito ang lahat ng kasama sa pagsisiyasat na iyon, at isa si Ayano sa kanila. Ipinadala niya si Kasara upang protektahan si Ayano, at inabot niya ito sa oras upang protektahan siya. Si Shu mismo ay sumugod sa pinangyarihan kasama ang mga opisyal ng pulisya, ngunit nahanap lamang ang isang nasaktan na si Ayano, at si Kasara ay na-stop. Nagagawa nilang malaman na ang demonyong ito ay gumagamit ng mga salamin upang mag-transport sa pagitan ng isang lugar patungo sa isa pa, at iyon ang dahilan kung bakit ito napakabilis, at madali itong pumasok sa anumang bahay upang pumatay ng sinuman. Ipinadala ni Shu si Ayano sa isang safe house, at pumunta sa isang restaurant kasama ang isang senior detective na nagngangalang Tetsuya. Hiniling niya kay Shu na makipagtulungan sa kanya, at nangakong hahanapin ang demonyong pumatay sa kanyang pamilya, at ihayag ang katotohanan tungkol sa mga demonyo sa pangkalahatang publiko. Binisita ni Shu si Ayano sa kanyang safe house, at ibinunyag niya na sa palagay niya ay maaaring buhay pa ang kanyang nakababatang kapatid na si Kana, na ipinapalagay na patay na. Nakagulat ito kay Ayano, dahil hindi pa niya ito nabanggit sa sinuman. Kinalikan siya ni Ayano, at sabay silang nahiga. Nang maglaon, pagkatapos basagin ang lahat ng mga bintana, ginamit niya ito bilang isang portal. Nang maglaon ay napansin niyang walang tao sa kama, at nagsimulang hanapin si Ayano. Naramdaman ni Shu ang isang espada sa kanyang likod, ngunit napagtanto na ito ay si Kasara, nagalit kay Shu sa paghalik kay Ayano. Sinabi niya sa kanya na ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang lakas upang matalo siya at marahas na hinalikan siya. Pagkatapos ng halik, humiga doon si Shu, na walang alaala sa gabing ito. Habang sinusugod ni Kasara ang demonyo na inaatake ito ng kanyang espada, lumalaban ang demonyo, at karamihan sa kanyang mga pag-atake ay naharang. Sinubukan niyang atakihin muli siya, ngunit gumagalaw ang demonyo sa paligid at inaatake siya mula sa ibang direksyon. Ihahatid na sana ng demonyo ang pangwakas na atake nang humarang si Shu at sikuhin ang demonyo, itinulak siya pabalik. Sinubukan niyang suntukin siya, ngunit umatras siya, at sinubukang tumakas sa pamamagitan ng paglusot sa dingding, ngunit ibinato ni Shu ang kanyang anti-demon projectile sa kanya, na tumama sa kanyang tiyan, na nagpahinto sa kanya sa kalagitnaan. At pagkatapos ay sinusugod siya ni Kasara, sinaksak siya sa parehong lugar, pinatay siya minsan at para sa lahat. Tumakas si Kasara kay Shu, at ilang araw na ang nakalipas mula nang umalis siya sa kanyang lugar. Gayunpaman, hindi siya bumalik doon, at hindi rin siya nagtangkang makipag-ugnayan sa kanya. Nag-aalala tungkol sa kanyang kapakanan, si Shu ay gumagawa ng maraming pagtatangka na makipag-ugnayan sa kanya, ngunit walang natanggap na tugon. Pagkatapos nito, pinaplano niya ang isang ambush para sa impormante na nagbibigay kay Shu ng mataas na uri ng impormasyon. Naglalakbay siya sa isang istasyon ng tren at naghanap ng isang bench doon na mauupuan. Nang dumating ang impormante, binigyan niya ito ng tagubili na kunin ang tablet mula sa basurahan. Ginawa ni Shu ang sinabi sa kanya, at nag-play sa background ang isang video ng isang blonde na batang babae na nakikipaglaban sa pulisya at iba pang kumpanya ng pangangaso ng demonyo. Sinubukan ng impormante na tumakas bago pa makapagtanong si Shu ng anumang karagdagang katanungan tungkol sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ni Shu, ang impormante ay nagtagumpay upang maiwasan ang paghuli. Sa huling bahagi ng araw na iyon, dumadalo siya sa isang auction meeting kung saan pinag-uusapan nila ang partikular na tao na ito. Ibinunyag ng ina ni Ayano sa kanyang anak na siya ay bahagi ng isang organisasyon sa Europe na naging dalubhasa sa pagpuksa ng mga demonyo sa pandaigdigang saklaw sa nakalipas na 1,000 taon, at na siya ang nag-recruit sa kanya para sumali sa organisasyon. Iniisip niyang tila naalala siya ni Shu, ngunit wala si Shu na maalala na ginawa yon. Nang pauwi na siya sa kanyang apartment, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ayano. Nang kunin niya ang telepono, laking gulat niya nang marinig niyang sinigawan siya ni Ayano na lumayo sa kanyang apartment. Sa una ay naniniwala siyang nagbibiro siya, ngunit nang marinig niya ang alarma sa boses nito, ibinaba niya ang bag, bumunot ng baril, at inihanda ang sarili sa pagpapaputok. Gayunpaman, bago niya mahawakan ang gatilyo, sinipa ang pinto, na naging sanhi ng pagkabasag ng bintana at itinapon siya palabas ng gusali. Ang blonde na babae, na ang pangalan ay Sharon, ay sumugod sa kanya at sinubukang pigilan siya, ngunit nagawa niyang maiwasan ang tamaan sa pinakahuling segundo.
Sinubukan niyang abutin ang kanyang baril, ngunit hinaranggan niya ang paggalaw nito gamit ang kanyang paa, at pagkatapos ay sinimulang salakayin siya. Naiwasan niya ang kanyang unang sipa, ngunit sinundan niya ito sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanyang tiyan, at pagpapaalis ng hangin mula sa kanya bago maghatid ng isa pang malakas na sipa sa kanyang katawan, at ilunsad siya palayo sa laban. Pagkatapos ay tumalon siya sa ibabaw niya, at nagpapatuloy na suntukin siya sa mukha ng maraming beses habang nasa ibabaw niya ito. Biglang sumulpot si Kisara sa kanyang likuran at pinaghahampas siya ng kanyang espada, ngunit nagawa niyang iwasan ang atake, at tumalon palayo sa kanya sa pagdating nito. Mukhang pamilyar si Kisara kay Sharon, at mukhang natatakot siya sa kanya. Si Shu ay na-admit sa isang ospital, at mula noon ay walang malay. Nasa tabi niya sina Kisara at Ayano, ngunit nakatanggap si Kisara ng isang abiso sa text, at gumala siya, iniwan si Ayano upang bantayan si Shu. Pumunta siya sa isang abandonadong gusali at tumingin sa kanyang text, na nagsasabi sa kanya ng lokasyon. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Sharon, at sinabi niya sa kanya na siya ay nag-iisa. Ipinatawag ni Kisara ang kanyang espada, at naghanda para sa isang labanan. Ngunit bago niya mahanap kung nasaan si Sharon, binaril siya nito mula sa itaas. Tumakbo siya palayo at naghahanap ng cover. Sumilip siya at nasaksihan si Sharon sa isang espesyal na mecha suit, hinahanap siya. Muli siyang binaril ni Sharon, tinamaan siya, ngunit kadalasan ay nahaharangan niya ang mga bala gamit ang kanyang espada. Siya ay sumugod patungo kay Sharon at sinubukang atakihin siya, ngunit ang espada ni Kisara ay hinarang ni Sharon, na pagkatapos ay gumamit ng Maladimon slime compound na lumalabas mula sa suit upang salakayin si Kisara. Mabilis siyang umatras, at sinubukang putulin ang slime na paparating sa kanya, ngunit isa sa mga projection ang tumusok sa kanyang binti. Mabilis siyang tumakbo palayo, at napansin niyang hindi pa gumagaling ang kanyang sugat. Ipinaliwanag ni Sharon na ang mas mahuhusay na demonyo tulad ni Kisara ay hindi masasaktan ng mga sandata na gawa ng tao, ngunit sila ay mahina laban sa mga pag-atake ng demonyo. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hinaharangan ni Sharon ang kanyang landas gamit ang kanyang mga demonic projections, na pinilit siya sa isang face-off. Itinaas ni Kisara ang kanyang espada upang salakayin siya, ngunit agad siyang sinaksak ni Sharon sa katawan, at siya ay napabagsak. Naglakad siya papunta sa kanya, ngunit bago siya tapusin, binulag siya ni Shu ng isang flashbang grenade at kinaladkad si Kisara sa likod ng isang haligi. Hinahalikan niya ito, binibigyan siya ng dagdag na lakas na kailangan niya. Siya ay nahulog na walang malay, habang si Kisara ay nagsimulang mag-umapaw ang kapangyarihan. Tumayo siya at nagsimulang maghilam ang mga sugat niya. Binaril siya ni Sharon, ngunit sa pagkakataong ito, iniiwasan niya ang bawat bala at sinusugod siya, inaatake at nilalazlas ang isa sa kanyang mga robot na braso. Sinubukan ni Sharon na salakayin si Shu, ngunit nagawa niyang protektahan siya, bago ang pagpapakawala ng sunod-sunod na mga hampas sa himpapawid sa kanya, na sinira ang kanyang armor, ng paunti-unti. Nahulog si Sharon, at ginamit iyon ni Kisara sa kanyang kalamangan sa pamamagitan ng pagtulak ng kanyang espada ng malalim sa kanyang mecha suit, ganap na sinira ito, at nawala ng malay. Pagkatapos ay dinala niya si Shu sa kaligtasan na kasama nito, at pagkatapos ay sabay na umuwi. Nagpasya si Shu na pumunta at kausapin si Sharon tungkol sa nangyari, at para makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa kung bakit siya nasa lungsod, ngunit wala itong makuhang mahalagang bagay mula sa kanya. Kaya lumabas siya ng kulungan, at nagsimulang talakayin ang mga bagong lead kay Kisara. Aalis na sana siya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Tetsuya. Sinagot niya ito, at tila nababalisa si Tetsuya, at sinabi niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa parking lot sa lalong madaling panahon, bago marinig ni Shu ang paghinto ng sasakyan ni Tatsuya, at ang tunog ng putok ng baril. Tumakbo siya kasama si Kisara sa pinangyarihan, at nakitang patay si Tatsuya sa kanyang sasakyan na may 3 tama ng bala sa kanyang katawan. Si Shu ay bumagsak sa sahig sa kawalan ng pag-asa, dahil si Tatsuya ay isa sa ilang mga tao na handang hanapin ang salarin na responsable sa pagpatay sa pamilya ni Shu. Bigla nilang nakita ang isang figure na tumatakbo sa parking lot, at pareho silang tumakbo sa paghabol dito. Kinikilala ni Shu na ang lalaki ay ang parehong tao na nagbibigay sa kanya ng impormasyon, at ipinapalagay na siya ang pumatay kay Tatsuya. Matapos siyang habulin ng kaunti, nahuli nila siya, at ipinakita niya ang kanyang sarili na si Mikhail, ang anak ng kasalukuyang alkalde. Nagbanta si Shu na ibunyag kung bakit niya pinatay si Tatsuya, ngunit sinabi sa kanya ni Mikhail na hindi siya yon. Dinadala niya silang dalawa sa isang lihim na pasilidad, kung saan nagulat sila nang makita ang maraming tao na nagtatrabaho sa mga computer, na nagpapakita ng mga feed mula sa buong lungsod. Ang lahat ng mga CCTV sa lugar ay kontrolado ni Mikhail, at iyon ang dahilan kung bakit nasa kanya ang lahat ng impormasyon sa lahat ng oras. Kinuha nila ang footage ng pagpatay kay Tatsuya, ngunit nabigo silang makita lang ang likuran ng isang nakahod na figure, na bumaril kay Tatsuya. Kinabukasan, pumunta si Shu sa libing ni Tetsuya, at habang pabalik, inalok siya ng sakay ni Miles, isa sa kanyang pinakamatagal ng kaibigan at kanyang foster parent, na pinanatili si Shu ng 1 taon sa kanyang bahay noong bata pa siya pagkatapos mamatay ang kanyang mga magulang.
Habang nasa kotse kasama niya, napansin ni Shu ang isang tattoo sa kanyang bisig, at napagtanto na siya ang pumatay. Umupo siya doon nang walang pakialam at tinanong si Miles bakit niya pinatay si Tatsuya. Sinabi ni Miles kay Shu na natuklasan ni Tatsuya ang katotohanan dahil napagtanto niya na ang tanging tao, bukod sa kanya, na may unang impormasyon tungkol sa anumang aktibidad ng demonyo ay si Miles. Ang pagtuklas na ito na ginawa ni Tatsuya ay pinilit si Miles na kitilin ang buhay ng kanyang sariling kapartner. Dinala niya si Shu sa isang walang tao na parke, at sinabi sa kanya ni Shu na habang nag-uusap sila, napapalibutan siya ng mga pulis. Alam na ni Miles iyon, at nag-transform siya bilang isang demonyo. Laking gulat ng lahat, at pinagbabaril siya ng mga ito. Si Miles ay may energy shield sa paligid niya, na pinuprotektahan siya sa bawat bala at paputok na ibinabato sa kanya. Lumingon si Shu kay Kisara at tinanong siya kung may pagkakataong mahuli siya ng buhay, ngunit sinabi niya sa kanya na wala. Sinabihan siya ni Kisara na iwanan ang anumang uri ng damdamin dahil pinatay niya si Tatsuya, at kung hindi siya pipigilan, papatayin niya ang marami pang iba. Ginagamit ni Miles ang kanyang mga tanikala para salakayin si Ayano na ikinasugat niya. Ngunit bago niya ito mapatay, dumating si Sharon sakay ng isang motor, iniligtas ang kanyang buhay. Tumalon siya mula sa motor, at ginamit ang talim ng kanyang sapatos para atakihin siya, ng maraming beses. Ngunit sa sandaling siya ay napinsala, siya ay nakakapag-regenerate. Sinubukan niyang suntukin siya, ngunit nag-ambala siya ni Ayano, na nagsimulang bumaril sa kanya, na nagbigay ng pagkakataon kay Sharon na umatras. Sa wakas, natauhan si Shu, at binigyan ng pahintulot na patayin si Miles, ngunit hiniling kay Kisara na iligtas ang kanyang mga alaala. Hinahalikan niya siya, binigay ang lahat ng kailangan ng kapangyarihan, at sumugod siya sa kanya, sa tamang panahon para putulin ang mga tanikala niya sa kalahati na tatama na sana kina Sharon at Ayano. Sinipa niya siya pabalik, ngunit sinusugod siya nito muli, iniiwasan ang kanyang mga pag-atake sa kadena, at sa wakas ay ganap na natanggal ang kanyang mga kadena. Sinuntok niya ito, na hinaranggan niya ng kanyang espada, ngunit inilunsad sa ere. Mabilis niyang binalansa ang sarili at sinaksak siya sa likod mula sa itaas. Inilabas niya ang kanyang espada at itinapon siya mula sa kanyang sarili. Mabilis niyang binago ang kanyang target at sinugod si Shu, na nag-reload ng kanyang baril, at pinaputukan siya ng diretso sa ulo, na ikinamatay niya. Kinuha ni Kisara ang kanyang memorya, at nalaman na, noong bata pa si Shu, naging mabuting kaibigan si Miles sa kanyang mga magulang. Ngunit isang araw, ang kanyang anak na babae ay nagkasakit ng husto. Nagsisimula siyang manatili sa lahat ng oras sa ospital, hanggang siya ay nakontak ng pinakamalakas na demonyo, si Asmodeus. Nangako si Asmodeus na kung susundin niya ang mga utos, maliligtas ang buhay ng kanyang anak. Pumayag si Miles na gawin ang anumang naisin ni Asmodeus, at nang gabing iyon sa kuweba, pumunta siya at nalaman na kinuha ni Asmodeus ang hitsura ng ina ni Shu. Nakita niya ang ama ni Shu na namamatay sa sahig, samantalang si Asmodeus ay karga si Kana. Bago pa mapatay ni Asmodeus si Shu, iniligtas siya ni Miles, sinabing wala ito sa kontrata, at pumayag si Asmodeus. Nagsimulang maglakad palabas ng kuweba si Miles kasama ang walang malay na si Shu, at nakarinig siya ng pagsabog sa kuweba sa likuran niya, na tuluyang umagos dito. Pagkatapos noon, gumaling ang anak ni Miles, at sinimulan niyang alagaan si Shu bilang sarili niyang anak. Si Kisara at Sharon ay umalis sa base at kumilos patungo sa minahan ng magkasama sa isang bangka, habang iniisip ni Sharon na si Kana ay gagamitin bilang isang portal upang ipatawag ang isang kawon ng mga demonyo sa lungsod. Gusto rin ni Ayano na mahanap ang minahan para matulungan si Shu. Ngunit bago siya makarating sa minahan, pinigilan siya ng mga barikada, na inilagay ng gobyerno para pigilan siya. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa, ngunit dumating si Shu sakay ng helicopter, at kinuha siya, patungo sa mine shaft. Bago sila makarating sa minahan, napansin nila ang isang malaking energy beam na nagmumula sa isang satellite sa kalangitan, na tumama sa mine shaft. Ang atake na ito ay pinahintulutan ni Mikhail, na gustong sirain ang buong lugar upang maiwasang mahawa ang lungsod ng mga demonyo. Walang magawa si Shu, habang ang lungsod ay natatakpan ng dilaw na ilaw, ngunit nagulat siya nang makitang walang nangyayari sa lungsod. Sa halip, isang higanteng kamay ang lumabas mula sa baras ng minahan, at dito, nakita niya sina Kisara at Sharon. Sila ay itinapon sa langit, at inatake ng ilang maliliit na kamay na lumabas. Pinutol ni Sharon ang mga kamay gamit ang kanyang boot knife, at ginamit ni Kisara ang kanyang espada para protektahan ang sarili. Mabilis na ibinigay ni Shu ang mga kontrol ng helicopter kay Ayano at tumalon. Nakuha ng mga kamay si Kisara, at nagsimula siyang masakal ng isang projection ng ina ni Shu. Biglang binaril ni Shu ang projection mula sa likuran, na nagligtas kay Kisara. Mabilis na tumakbo si Shu palapit sa kanya at hinawakan siya, ngunit biglang bumukas ang isang portal sa kanyang likuran, at siya ay sinaksak ng nasapian na anyo ni Kana. Biglang umagos ang dugo sa itaas na bahagi ng katawan ni Kisara, at nagsimulang umilaw ang isa niyang braso. Wala siyang nagawang aksyon dahil nahawakan na siya ni Sharon at dinala sa helicopter bago pa siya makapag-react.
Nailabas ni Kasora mula sa sarili ang bagay na itinulak sa kanyang katawan nang biglang nawala ang kamay. Halos agad-agad, hinawakan niya ang kanyang espada at sinugod si Kana, ngunit napaatras lamang ng kanyang mga pag-atake. Nawalan siya ng malay at napunta sa tubig. Si Ayano ay nagsisikap na tumakas, ngunit si Kana ay lumitaw sa harap ng kanyang helicopter at naghahanda na atakihin din sila. Gayunpaman, biglang tumama sa kanya ang isang napakalaking sinag ng liwanag, na naging dahilan upang siya ay magtamo ng mga pinsala. Dahil pinahintulutan ni Mikhail ang pag-atake ng satellite na ito, may pagkakataon si Ayano na iwasan ito, at umalis sa daan bago tumama ang isa pang sinag ng liwanag kay Kana, at itinulak siya sa tubig. Si Kasora ay iniligtas mula sa tubig ni Shu, na pagkatapos ay dinala siya sa pinakamalapit na pasilidad na medikal. Bagamat hindi sumasang-ayon ang mga doktor, kumbinsido si Sharon na posibleng mabuhay pa siya. Niyakap ni Kasora si Shu pagkatapos magising sa kalagitnaan ng gabi nang makita itong natutulog sa tabi niya. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangan ng anumang alaala, at dapat na lang silang umalis sa lungsod na ito nang magkasama upang makalayo sila sa lahat ng ito. Sinira ni Kasora ang kanyang kontrata sa kanya sa pamamagitan ng paghalik sa kanya, na nagre-resulta sa lahat ng kanyang mga alaala ay ibinalik sa kanya. Nang lingunin ni Shu si Kasora, nalaman niyang hindi na siya nito nakikilala dahil ang lahat ng alaala niya ay nagsimulang bumalik sa kanya ng sabay-sabay. Sinusubukang ipaalala ni Shu sa kanya, ngunit napagtanto niya na hindi lang niya binalik ang mga alaala nito, ngunit binigay din niya ang sarili niyang alaala. Niyakap siya ni Shu, at nangako na pananatilihin siyang ligtas bago umalis. Nakuha niya ang balita na si Kana ay nakita muli sa kalangitan, at siya ay gumagalaw patungo sa lungsod. Siya ay inaatake ng hukbo, ngunit hindi siya gumanti, na parang sinusubukan lamang niyang hanapin si Shu. Pumasok siya sa lungsod, at inatake siya ni Ayano. Sa sandaling makita niya si Ayano, siya ay nagalit at sumugod sa kanya, inaatake siya ng mga putok ng enerhiya. Sinubukan niyang tumakas, ngunit sa huli, na-corner siya ni Kana, na akmang babarilan siya. Nang sa huling sandali, nailigtas siya ni Shu sa isang hoverboard. Inilagay niya siya ng ligtas sa lupa, at ipinaliwanag sa kanya at kay Sharon kung paano niya nabawi ang kanyang mga alaala. Ang kanyang plano ay upang selyuhan muli si Kana nang hindi siya papatayin, kaya siya ay umakyat sa hangin, at sinubukang gambolain siya. Sa sandaling magambala siya, ginamit ni Sharon ang mga demonic projection sa kanyang suit para sunggaban siya, habang si Shu ay nagmamadaling lumapit sa kanya gamit ang kanyang espada. Nagawa ni Kana na palayain ang sarili sa huling segundo at iniiwasan ang pag-atake. Hinabol niya siya, at tinawag niya ang kanyang sibat, na humaharang sa kanyang pag-atake. Sila ay nasa isang pabalik-balik na labanan, hanggang sa pumagitna si Sharon at nagawang tamaan si Kana, itinapon siya sa isang pader, na pagkatapos ay pinasabog ni Ayano. Siya ay lumabas mula rito ng ganap na hindi nasaktan at nagpasabog ng mga sinag ng enerhiya kay Shu, na iniiwasan niya, at inatake muli siya, na nagawa niyang harangan ng kanyang sibat. Bago pa niya ito masaksak, natamaan siya ng isa pang hanay ng mga missile na pinaputok ni Ayano, na nagbigay ng pagkakataon kay Shu na tamaan siya. Ngunit bago pa niya magawa yon, isang malakas na suntok ang ginawa nito sa kanyang bituka, na nagpabagsak sa kanya. Sinusugod siya ni Kana, ngunit si Shu ay protektado sa huling sandali ni Sharon, na lumipad na kasama niya. Sinubukan ni Kana na habulin, ngunit natamaan muli ng isang paputok na pinaputok ni Ayano. Ginagamit niya ang sandaling ito ng pagkagambala sa kanyang kalamangan at sinubukang umatake muli, ngunit pinalihis niya ang kanyang pag-atake, at tinamaan siya, itinapon siya sa isang puno. Pagkatapos ay sinusugod niya si Ayano, ngunit bago niya ito matamaan, lumitaw si Kasora, kinaranggan ang kanyang sibat at itinulak siya pabalik. Nagulat ang lahat habang nasaksihan nila ang dalawang demonyo na nakikipaglaban sa isang malupit na labanan ng pag-atake at pagharang, hanggang sa ipinutok ni Kana ang kanyang mga sinag ng enerhiya kay Kasora, na pinasabog siya palayo. Binuhat siya ni Shu, at sinabihan siyang saksakin ang puso ni Kana, dahil hindi ito makakilos at maseselyuhan siya. Sinugod ni Kasora si Kana, iniiwasan ang lahat ng pag-atake, habang si Shu ay nagbibigay ng cover fire. Inatake siya ni Kasora, ngunit umiwas siya at lumipad sa himpapawid, ngunit sinipa lamang ni Sharon, at inatake ng lahat ng tropa ng hukbo. Bumagsak siya sa lupa, at sa galit, pinakawalan niya ang tatlong demonyo mula sa loob ng kanyang katawan na sumugod patungo sa lungsod. Hinahabol nina Sharon at Ayano ang mga demonyo, habang si Kasora at Shu ay naiwan upang harapin si Kana. Natapos ang paghalik ni Shu sa kanya, na naglalabas ng kanyang nakatago pang kapangyarihan. Habang nagmamadali siya patungo kay Kana at nakikibahagi sa isang epic na aerial battle, sinabi ni Shu kay Kasora na ilapit si Kana sa kanya. At sa sandaling nasa loob ng shooting range si Kana, binaril siya ni Shu gamit ang kanyang anti-demon gun, na nagresulta sa kanyang pagkahulog. Pagkatapos ay sumugod si Kasora sa kanya, sinaksak siya ng kanyang espada, tinapos ang labanan. Dinala si Kana sa kustodiya, at siya ay sinelyuhan sa pinakamababang silid ng lungsod, habang si Sharon ay bumalik sa kanyang lugar. Si Shu ay bumalik sa kanyang apartment kasama si Kasora, at nagulat na makita si Kana doon, sa kanyang anyo ng tao, na kumakain ng pagkain,
na ikinalulugod ni Shu, dahil ang kanyang huling hiling na makita ang kanyang kapatid na babae ay natupad.